Sa gitna ng mga tuyong buhangin at lunti ang burol ng lumang Palestina, kung saan nagtatagpo ang dagundong ng karagatang Mediteraneo at ang humahalimuyak na simoy ng Jordan, sumilang ang isang tinig na kumislap sa dilim ng pag-aalinlangan. Ang tinig ni Jesus ng Nazaret. Ngunit bago natin malasap ang hiwaga ng kanyang bawat pangungusap, kailangang unawain ang tanong na patuloy na bumubulong sa damdamin ng mga dalubhasa, mananampalataya at mapag-usisang puso. Sa anong wika nga ba siya nangusap? Sa tanong na ito nakatago ang isang kapangyarihang humahawi sa pagitan ng kasaysayan at pananampalataya, nagbubuklod sa ating pagkakaiba at nag-aanyaya sa atin na maglakbay palabas ng ating sariling dila tungo sa hiwaga ng pakikipag-ugnayan ng Diyos at tao. Sapagkat sa bawat pantig na bumuka sa kanyang mga labi, taglay niya ang kakayahang gawing buhay ang mga patay na puso, papag-alabin ang malamig na pag-asa, at magpatingkad sa liwanag ng katotohanan na minsan nating inakalang malabo. Ipinahahayag ng makasaysayang tala na noong unang siglo, ang lupang banal ay parang isang maingay na palengke ng iba't ibang wika. Naroon ang Arameo, wika ng karaniwang mamamayan at tahanan. Ang Hebreo, dalisay at banal na dila ng kasulatan. Ang Griego, wika ng kalakalan, pilosopiya at malawak na kabihasnan. At ang Latin, boses ng kapangyarihang politikal ng Roma. Ang mga wikang ito'y gaya ng apat na ilog na dumadaloy sa iisang lawa. Bawat isa'y may sari-sariling timpla ng kahulugan, ngunit nagtatagpo sa katauhan ng Mesyas. Sa Nazaret, maliit at payapang nayon sa hilaga, ang batang Jesus ay lumaki sa piling ng ina niyang si Maria at ng amang si Jose. Sa kanilang tahanan, naturingang Arameo ang wikang karaniwan, kaya't bawat paos na aba, bawat malambing na ay sumasalin ng kalinga at aliw. Sapagkat sa panahon ding iyon, ang Arameo ang naging wika ng pagkakaisa ng mga Hudyo sa diaspora. Isang tulay na nakapag-uugnay sa pamilyang nilisan ang Jerusalem at yaong nanatili sa kanilang bukirin. Gayunman, dahil sa kanilang pagtalima sa kautusan ni Moises, ang pagsamba sa sinagoga tuwing Sabat ay hindi kailanman maisasagawa nang hindi ginagamit ang Hebreo. Isipin mong pinakikinggan ng batang Jesus ang tinig ng rabino na bumibigkas ng Torah. Malinaw na Hebreo, sagradong salitang kalaunang uukit sa kanyang alaala at huhubog sa kanyang pagkaunawa sa kalooban ng Ama. Kaya't bagamat hindi iyon ang pang-araw-araw niyang dila, sinapuso niya ang Hebreo bilang ilaw ng kaluluwa at batong sinulat ng kautusan. Subalit hindi nagtatapos roon ang kanyang wika. Ang Nazaret ay hindi nakaligtas sa agos ng kulturang Griego na nag-ugat sa pagsakop ni Alejandro Magno mga taon na ang nakararaan. Sa mga lansangan ng Sepphoris, malapit sa kanilang nayon at tinaguriang Karilagan ng Galilea, umaagos ang negosyong Griego, damang-dama sa mga talastasan ng mangangalakal, pilosopo at manlalakbay. Sa ganitong tagpo, nahasa rin si Jesus sa Griego upang maipahayag niya ang mensahe ng kaharian sa mas malawak na tagapakinig. Hindi ba't kahanga-hanga na ang mabuting balita ay isinulat sa wikang Griego koine? Ipinahihiwatig nito na ang mga salita niya, bagamat maaaring Arameo ang inisyal na tunog, ay nagtaglay ng lakas na umangkop at magsalin sa Griego upang marating kahit ang mga dalampasigan ng Asia Minor at Roma. At naroon din ang Latin, wikang ibinubulong ng makapangyarihang sundalo ng Roma, tumataginting sa mga bulwagan ng pamahalaan at naguutos sa pamamagitan ng tatak ng agila. Marahil hindi ito wika ng puso ni Jesus, ngunit bilang tunay na guro, nasapo niya ang diwa nito. Nang siya'y humarap kay Poncio Pilato, nag-cross ang kanilang mga dila, ang Latinong kapangyarihan at ang Arameong kahinahunan, sa isang dialogong magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Sa gayong masalimuot na tanawin, paano natin matitiyak kung aling wika ang karaniwang lumalabas sa mga labi niya? Suriin natin ang mga tala ng Ebanghelyo. Nang tawagin niya si Bartimeo, sumigaw siya ng "Talitha kum," batang babae, bumangon ka.
isang ekspresyong Arameo. Sa krus, ang kanyang huling daing, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ay malinaw na Arameo, hinugot mula sa awit 22 ng Hebreo, ngunit sinambit sa wika ng damdamin niya. Mula rito, makikita na kapag dumadaing ang puso, Arameo ang likas na umaahon. Samantalang kapag nagtuturo siya sa templo tungkol sa kautusan, malamang na Hebreo ang bigkas upang ipakita ang paggalang sa banal na teksto. At kapag ang tagapakinig ay mga Helenistang Hudyo o Hentil, nakapangangatuwiran siyang gumamit o ipaunawa sa Griego ang kanyang talinghaga. Bakit mahalaga ito sa atin? Sapagkat ang hiwaga ng kanyang wika ay nagtuturo na ang katotohanan ay hindi nakukulong sa isang dila lamang. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay marunong sumabay sa agos ng Arameo, bumagtas sa pader ng Hebreo, lumangoy sa dagat ng Griego, at humarap ng buong tapang sa hukuman ng Latin. Sa ating panahon, habang tayo'y nahahati minsan ng relihiyon, lahi, at kulay ng pananalita, naway magsilbing hamon ang buhay niya. Magtiwala na ang puso ay nakakikilala ng dalisay na mensahe, kahit ano pa ang tunog ng salita. Kaya, kung ikaw man ay Tagalog, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, o mula sa alinmang wika sa daigdig, magalak ka. Sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi pumili ng iisang salita upang mahalin ka. Ginamit niya ang lahat ng makakayang umabot sa iyong pandinig. Isipin ngayong gabi, kung naglalakad ka sa maalikabok na daan patungong Kapernaum at nakasabay mo ang guro ng Nazaret, maririnig mo kaya siyang bumati ng Shalom Aleichem, kapayapaan sa inyo, sa Arameo, o baka Shalom Aleichem sa Hebreo. O marahil, kung kasama ang ilang Griegong peregrino, magwiwika siya ng Eiren Nehimin. Anuman ang tunog, iisa ang kahulugan, kapayapaan. At kung ang mismong anak ng Diyos ay nagkasya sa maraming wika, hindi ba't hamon din sa atin na palawakin ang ating pangunawa, yakapin ang dayuhang dila upang tunay na makinig? Sa kapangyarihan ng kanyang halimbawa, nabubuksan sa atin ang 3 aral. Una, ang wika ay tulay, hindi pader. Pangalawa, ang katotohanan ay kayang humabi ng sarili nitong tinig upang umabot sa puso. Pangatlo, ang pagmamahal ang tunay na gramatika ng Diyos, sapagkat ang bawat bantas ng awa at kalinga niya ay nababasa anuman ang wika. Kaya't habang patuloy nating sinasaliksik sa kasunod na mga bahagi ang pambihirang paglalakbay ng mga salita ni Jesus mula Arameo patungong Hebreo, Griego at Latin, huwag nating kaligtaan na ang pinakamahalagang wika na dapat nating matutuhan ay ang wika ng pag-ibig. Kapatid, yayain mo ang sarili mong makinig ng mas malalim, magmahal ng mas malawak, at manindigan ng mas matatag. Sa bawat pagbigkas mo ng salita ng kabutihan, lumalahok ka sa himig ni Jesus na umalingaw-ngaw 2,000 taon na ang nakaraan at patuloy na tumitibok hanggang ngayon. At sa pagtatapos ng unang bahaging ito, hinihikayat kitang itanong sa iyong puso, sa anong wika mo gustong marinig ang Diyos? At handa ka bang unawain siya kahit iba ang salita? Basta alam mong siya ang nagsasalita. Sapagkat sa susunod na yugto, susuriin natin ng mas masinsin kung paanong ang mga sinaunang sulat, arkeolohikal na tuklas, at patotoo ng tradisyon ay tumutulong upang ilarawan ang eksaktong tunog ng kanyang mga labi, at higit sa lahat, kung paanong ang tunog na iyon ay nagiging musika ng kaligtasan para sa iyo at sa akin. Sa paglalim ng ating paglalakbay tungo sa pusod ng tanong, sa anong wika tunay na nangusap ang Panginoong Jesus? Lumalatag ngayon sa ating harapan ang mas detalyadong mapa ng kasaysayan. Mga piraso ng kahoy na may ukit, mga pergaminong niluma ng buhangin, mga bato pundasyong marunong magsalaysay. Kung sa unang yugto'y tinalakay natin ang 4 na pangunahing dila, Arameo, Hebreo, Griego at Latin, ngayon ay sisidlan natin ang bawat isa ng ebidensyang hatid ng arkeolohiya, linguistika at teolohiya. Sa bawat hakbang,
Isipin mong tumutunog ang mga yabag mo sa alikabok ng Galilea at sa bawat tunog ng hakbang na iyon, may sigaw na nagtatanong, handa ka bang marinig ang katotohanang kayang magpalaya ng puso mo? Ang pinto ng Capernaum at ang tibok ng Arameo. Sa bayang tinirhan ni Jesus sa maraming pagkakataon, may isa na ngayong bantog na sinaunang pinto. Nadiskubre ito ng mga arkeologo noong huling bahagi ng ika-20 siglo at sa ibabaw ng kupas na kahoy ay nakaukit ang simpleng katagang Arameo na maaaring basahing pag-aari ni Yehonatan. Para sa karaniwang mambabasa, mukhang karaniwang marka lamang iyon ng pag-aari. Subalit sa mata ng eskolar, ito'y malakas na sigaw na nagsasabing ang Arameo ang wika ng pang-araw-araw na buhay. Ang pamilyang nakatira sa likod ng pintong iyon ay kapwa Hudyo mo at Hudyo ko sa pag-ibig. Maaraw silang pumapasok, nagluluto, nagmamahalan at lahat ng iyon ay sa dila ng Arameo. Kaya't kung si Jesus ay kumatok sa pintong iyon upang kumustahin ang pamilya, hindi ba't Arameo ang batid niyang salita ng pakikipagkaibigan? Ang pinto, sa makatuwid, ay nagiging saksi. Ang anak ng tao ay nagwiwika sa dila ng karaniwang tao, mga balumbon ng dagat patay at ang ningning ng Hebreo. Lumipat tayo sa Qumran, sa gilid ng dagat patay, kung saan noong 1947 ay natuklasan ng mga pastol na Bedouin ang abang bunganga ng isang kuweba na kinalalagyan ng higit 700 manuskritong Hebreo at Arameo. Nakapaloob dito ang isa sa pinakaganap na kopya ng aklat ni Isayas. Kapag ibinuka mo ang balat tupa na pergamino, sasalubong sa iyo ang linaw ng sinaunang Hebreo. Ruach Adonai alay. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ang parehong talata ring binasa ni Jesus sa sinagoga ng Nazareth. Ipinahihiwatig nito na sa tuwing siya'y bumibigkas sa loob ng banal na tahanan ng pagsamba, nagbabatas siya ng Hebreo, sapagkat iyon ang orihinal na daloy ng kasulatang pumapawi ng uhaw ng bayan. Ang Hebreo, kung gayon, ay hindi lamang tekstong banal. Ito'y ilaw sa kanyang diwa at arkitekto ng kanyang misyong banal, ang agos ng Griego koine. Subalit hindi kumpleto ang larawan kung hindi natin sulyapan ang Sepphoris, ang karilagan ng Galilea, 5 kilometro mula Nazareth. Ang mga lansangan doon ay puno ng pamilihang Griego, panulaan at teatro. Sa pagsulat ng mga ebanghelyo, pinili ng mga manunulat na gumamit ng Griego koine, ang wikang naiintindihan mula Alexandria hanggang Roma. Huwag mong isipin na dahil Griego ang sulat, ay Griego rin ang orihinal na bigkas ni Jesus. Sa halip, parang pintor ang mga ebanghelista. Ginamit nila ang Griego bilang makulay na paleta upang ipinta ang Arameo at Hebreo sa mas malawak na telon ng sandaigdigan. Kapag binasa mo ang talinghagang Mabait na Samaritano, makikita mong ang mga terminong pambihira, kambas, langis, panuluyan, ay pinaganda ng Griego. Ngunit sa likod ng bokabularyo ay nakatayo pa rin ang puso ng kwentong Arameo. Pag-ibig sa kapwa, kahit iba ang lahi. Apostol Pablo, 2 tabak ng salita. Ngayong malinaw na ang wikang pambansa ng masa ay Arameo at ang wika ng kasulatan ay Hebreo. Paano lumampas ang mensahe lampas Palestine? Dito pumapasok si Pablo, mamamayang Romano, ngunit pusong Hebreo. Kapag nakikipagtalo siya sa templo, Hebreo ang kaniyang gamit. Ngunit kapag nasa Areopagus ng Atenas, ipinaghehelin niya sa tunog ng Griego ang misteryong nakapaloob sa krus. Sa liham sa mga taga-Galacia, ay ginamit niya ang salitang dikeo, pinararangalan, upang ipaliwanag ang hustisyang dulot ng pananampalataya, isang terminong Griego na sumasalamin sa Hebreong konsepto ng tzedaka. Sa ganitong paraan, naging tulay si Pablo. Tinahak niya ang mga dila upang ang magandang balita ay makatawid sa dagat, ang Peshita at kalawakan ng Syriac, ang unang buong salin ng bagong tipan sa kapatid na wika ng Arameo, ay tinawag na Peshita, nangangahulugang simple o payak.
Nang isalin ng mga misyonerong Siryo ang 4 na ebanghelyo, pinanatili nila ang lambing ng Arameyong bigkas ni Jesus at dinala nila iyon lampas sa kabundukan ng Armenia, lampas sa Tigre at Euphrates, hanggang Kerala sa India. Sa tuwing itinatanghal ng mga sinaunang komunidad ang salitang Talita Kutsawoem, Talita Kum sa liturhiya, parang ibong papuri ang tunog na muling nagbibigay buhay sa matutulog na espiritu. Bato ng Magdala at ritmong Targum. Sa bayang Magdala, tahanan ni Maria Magdalena, natagpuan ang isang block ng bato na may menorah at inskripsyong halo-halong Hebreo at Arameo. Nalalaman natin tuloy na sa sinagoga, may dobleng takbo ng salita. Una, Hebreo para sa pagbabasa ng Torah. Ikalawa, Arameo para ikatargum, ang pagpapaliwanag upang maabot ng laylayan ng bayan. Kaya kapag binasa ni Jesus ang Isayas sa Hebreo at pagkatapos ay sinabing, natupad ngayon ang kasulatang ito, malamang Arameo ang kanyang paliwanag. Kakaibang tugma na nagsisilbing musika ng pag-asa. Ang aninong Latin at ang katahimikan ng katotohanan. Bagamat kaunti ang Latinong tala na lumalabas sa bagong tipan, hindi mapasusubalian ang bigat nito sa politika. Sa harap ni Poncio Pilato, nagbanggaan ang wika ng espada at ang wika ng pag-ibig. Nang tanungin ni Pilato, quid est veritas? Ano ang katotohanan? Tumugon si Jesus ng katahimikang mas maingay kaysa alinmang talumpati. Ipinakita niya na may pagkakataong ang pinakamakapangyarihang sagot ay hindi nakatali sa bigkas, kundi sa pagkatao at sakripisyo. Origenes at ang Hexapla, 6 na hanay. Kung nais mong makita kung paano pinagpiyesa ng mga sinaunang ama ng simbahan ng wika, silipin mo si Origenes sa Cesarea. Inihanay niya ang Hebreo na walang patinig, Hebreo na may patinig, transliterasyon sa Griego, at 3 pang salin nito sa Griego. Parang sinapawan niya ang isang dula sa 6 na entablado upang siguraduhin na ang niisang tuldik ay hindi mawawala. Ang masusing gawaing iyon ang nagturo sa mga susunod pang tagapagsalin kung paanong igagalang ang orihinal na tunog, ngunit ihahatid ito sa dila ng bagong salinlahi. Isang pagtingin na ginaya ng karamihan ng modernong pagsasalin ng Biblia. Pentecostes, pagputok ng mga dila ng apoy. 2 buwan matapos ang pagkabuhay, sa isang mataas na silid sa Jerusalem, bumaba ang espiritu na tila naglalagablab na apoy. Nagsalita ang mga alagad sa sari-saring wika at narinig sila ng mga taong galing Roma, Creta, Parthia, Elam at Arabia. Hindi aksidente na ang unang tanda ng espiritu ay dila, dahil ang totoong himala ay pagkaunawaan. Ito ang makalangit na kumpirmasyon na ang mensahe ay hindi bibilanggo sa iisang wika. Mula noon, bawat salin ng kasulatan ay nagiging patunay ng Pentecostes na nagpapatuloy. Hamong personal, wika bilang tulay at dangal. Sa Pilipinas, nakikilala natin ang higit 100 katutubong wika: Tagalog, Ilocano, Cebuano, Kapampangan, Hiligaynon, at marami pa. Sa bawat isa, may nakatagong tala ng kabutihan at kultura. Kung si Jesus ay marunong mag-Arameo upang mahalin ang karaniwang mangingisda, Hebreo upang igalang ang kasulatan, Griego upang akitin ang palaisip, at Latin upang tumindig sa harap ng kapangyarihan, tayo naman ay tinatawagan ding magsalita sa wika ng ina, ng kapitbahay ng kabataan, at ng nilimot. Kapag tayo ay nagbabahagi ng pag-ibig sa sariling dialekto, nagiging buhay na ebanghelyo tayo. Kwentong inspirasyon, ang guro ng Benguet. Isang guro sa kabundukan ng Benguet ang nagngangalang Lakan. Tinuruan siya ng kaniyang lola ng awit sa kankanae at sinabihang ingatan ang lahi sa pamamagitan ng wika. Lumaki siyang poliglota, natuto ng Tagalog, Ilocano, at kalaunay Syriac nang magsilbi siya sa mga migranteng Kristiyano sa gitnang silangan. Sa tuwing binibigkas nila ang Eetsalsh LM, LWK, Shlama Aluk, kapayapaan sa iyo, natanto niyang iisa ang landas ng pag-ibig kahit iba-iba ang bigkas. Pagbalik niya sa Pilipinas,
nagtatag siya ng mobile library. Bawat aklat ay may salin sa 3 wika ng barangay, Kankanaey, Tagalog at Ingles. Upang ang bawat bata, anuman ang dila, ay marinig ang mga kwento ng pag-asa. Kapag itinuro niya ang salita ni Jesus sa Syriac, nagliliwanag ang mata ng kabataan dahil nararamdaman nilang kahit sinaunang dila, umaabot pa rin sa kanila ngayon. Isinaad ni Lacan, kung nakapag-aral tayo ng 3 wika upang makapasok sa trabaho, makapag-aral tayo ng 1 salita pa upang magmahal. Sa gayon, nagiging buhay na saksi si Lacan na ang tunay na alagad ay laging handang matuto ng bagong bigkas para maitawid ang iisang puso, pagbubuod at pasulong. Ngayong natipon natin ang pinto ng Capernaum, balumbon ng Qumran, agos ng Griego, anino ng Latin, orkestrang Hexapla, ningas ng Pentecostes, at kwento ni Lacan, malinaw na ang wika ni Jesus ay hindi lamang isang dila. Ito'y ilog na may maraming batis. Ang Arameo ang indayog ng kanyang pagkabata at pang-araw-araw. Ang Hebreo ang haligi ng propesya. Ang Griego ang layag ng pandaigdigang misyon. Ang Latin ang salamin ng paghaharap sa kapangyarihan. At ang bawat pagsalin mula Syriac hanggang Tagalog ay patuloy na hinahabi ng Espiritu. Sa dulo, may isang hiwaga. Ang tunay na wika ng Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon ay marunong magsalita sa dila ng ina, ng pulubi, ng iskolar, ng sundalo, at ng batang nagugutom sa pag-asa. Sa pagdaloy ng ating paglalakbay upang masdan ang hiwaga ng wikang ginamit ni Jesus, isiping, naglalakad ka sa maalikabok na daan ng Galilea habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang pagtutol at pag-asa ng isang bayan na naghihintay ng paglaya. Hindi mabilang na gabi ang ginugol ng mga dalubhasa sa pagbubuklat ng mga luma at kupas na pergamino sa pagkayod ng buhangin mula sa mga ukit sa bato at sa pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda upang tipunin ang bawat piraso ng katotohanang lalong nagpapatingkad sa ating tanong. Sa gitna ng masalimuot na tanawin ng unang siglo, saan nga ba kumislap ang apoy ng kanyang tinig? Mula sa unang hakbang sa Nazaret hanggang sa huling buntong hininga sa Golgota, ang kanyang salita ay yumapos sa puso ng taong maralita, dumampi sa mata ng bulag, at umaling-awngaw sa bulwagan ng kapangyarihan. Sa pagsunod sa yapak niyang ito, unti-unting nabubuo ang larawan ng 4 na agos ng wika, Arameo, Hebreo, Griego at Latin, na parang 4 na ilog na sabay-sabay na nagbibigay buhay sa isang hardin ng pag-ibig. Isang pinto mula sa Capernaum ang natuklasan noong ika-20 siglo. Simpleng kahoy na inukitan ng mga katagang Arameo na nagsasabing pag-aari iyon ni Yehonatan. Sa unang tingin, isang karaniwang palatandaan lang iyon upang hindi mapagkamalian ng kapitbahay. Subalit para sa arkeologong nakatitig sa patina ng kahoy, ito'y pusong nagsisiwalat na ang wikang pang-araw-araw ng mga taga roon ay hindi Hebreo, kundi Arameo. Kung si Jesus ay kumatok sa pintong iyon upang mangungumusta, malamang Arameo ang kanyang naging pambungad na pagbati, sapagkat iyon ang dila ng kainan, ng palengke, ng tawa at luha ng mga bata sa lansangan. Sa ganitong larawan, ang Arameo ang tila hangin na hindi mo man makita, ay naririyan saan ka man lumingon, nanunuot sa hibla ng damit, nakikisabay sa bawat paghinga at tawa ng mamamayan. Kaya't kapag napasigaw siya ng Talita Kum o Ephphatha, hindi lamang milagro ang nagaganap, pati wika mismo'y nagiging tulay mula sa langit patungo sa lupa. Ngunit may sandaling hinihintay ang buong nayon na dumating ang Sabath. Sa pagsikat ng unang tala sa Biyernes ng gabi, naglalakad ang pamilya patungo sa sinagoga. Hawak ng magulang ang kamay ng bata, dala-dala ang lampara at dasal. Doon, binubuksan ng rabino ang kalahating lumang balumbon ng kasulatan at binibigkas sa dalisay na Hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Samantalang pinalulutang ng boses niyang iyon ang tunog ng sinaunang propesya, nakaupo ang batang Jesus sa isang sulok.
Pinakikinggan ang bawat koyan ng katinig at patinig at isinusulat niya sa puso niya ang mga talata. Ipinahihiwatig ito ng balumbong na tagpuan sa Qumran. Ang Isayas na halos kumpleto, isinulat sa Hebreyong palaukit na parang sumasayaw na apoy sa balat tupa. Kapag ginamit ni Jesus ang balumbong iyon sa mga susunod niyang pangangaral at sinabing, natupad sa inyong harapan ang kasulatang ito. Ang Hebreo ang naging semento ng kanyang mensahe, ngunit upang maunawaan ng karaniwang tao, kailangan niyang isalin iyon sa Arameo, gaya ng gawi ng mga tagapagturo na nagbubuo ng Targum matapos ang pagbabasa. Lampas sa mga burol ng Galilea ay ang lungsod ng Sepphoris, kung saan ang mga pilas na haligi ng isang dating teatro ay nakaturo pa rin sa kalangitan. Wari itinataas ang hiyas ng kulturang Griego. Dito, naglalaro ang mga batang Hudyo at Helenista sa parehong plaza. Naguumpugan ang kanilang dila ng mga metapora at biro, at sa bawat transaksyon sa pamilihan, ginagamit nila ang Griego koine upang maipagbili ang langis o trigo. Ang agos ng wikang ito'y nagtulak sa mga manunulat ng mabuting balita na gamitin ang Griego sa pagsasaayos ng kanilang mga tala, sapagkat sa ganoong paraan, mararating ng gawa ni Jesus ang mga baybayin ng Asia Minor at Roma. Sa titik ng Griego koine, ang kaisipang Hebreo ng Hesed ay naging Elios, Shalom ay naging Irene, at ang Mashiach ay naging Christos. Sa bawat salin, may nawawala mang tunog, may nagkakaroon namang bagong dimensyon ng kahulugan, at sa prosesong ito'y lumalawak ang hardin ng pag-ibig na tinanim niya. Hindi matatawaran ang papel ng taong Tarsus na si Saulo na makikilala bilang Pablo, sapagkat sa kanyang puso'y magkakapal ang mga pahina ng kasaysayan at kultura. Kapag nakikipagtalo siya sa mga Hudyo sa templo, wagas ang Hebreyong lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit kapag humarap siya sa mga pilosopong Ateniense, madulas na Griego ang ginagamit niyang pansagupa sa kanilang mga tanong. Sa liham sa mga taga-Roma, ipinaliwanag niya sa paraang Griego ang konsepto ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Ngunit sinasahugan niya ito ng alaalang Hebreo mula sa Torah. Sa ganitong paghabi, taglay niya ang dalawang tabak ng salita, sumusugat sa maling pagkaunawa at sabay na naghihilom sa pusong nangungulila. Sa labas ng Romanong Imperyo ay bumalantok ang ilog Euphrates at doon sumibol ang Peshitta, ang unang malawak na salin ng bagong tipan sa wikang Syriac, kapatid ng Arameo. Tinawag itong payak sapagkat sinikap ng mga tagapagsalin na itawid ang ebanghelyo nang hindi inaalisan ng ordinaryong himig. Sa bawat pagsambit ng mga mananampalataya sa silangan ng Shlama Amok, wari naririnig nilang muli ang Shalom Aleichem at Shlama Alechon na madalas ginagamit ni Jesus bilang pagbati, na itawid ng Peshitta ang diwa ng kanyang salita mula Palestina papuntang Armenia, Persya at maging Kerala sa India. Binubuo ang di nakikitang arko ng pag-ibig na sumasaklaw sa buong Asya. Balik tayo sa bayang pamalitaw sa baybayin ng Galilea, Magdala, na kilala sa karangalan ng disipleng si Maria. Natagpuan dito ang isang block ng bato na may disenyo ng menora at inskripsyong halo ng Hebreo at Arameo, nagsisilbing tala ng sinaunang gawi. Binabasa ang Torah sa Hebreo at saka iniisa-isa sa Arameo upang umabot sa pandinig ng mga kasamang hindi marunong mag-Hebreo. Makikita ring nakakaukit sa gilid ang pangalang Migdal na nangangahulugang tore. Sa parehong anyo'y inilalarawan nito ang dalawang antas ng komunikasyon, ang tore ng propesya na nakatayo sa Hebreo at ang hagdan patungo sa tore na inukit sa Arameo. Sa ganitong sistema, nabubuo ang malinaw na landas mula sa kabanalan patungo sa karaniwang pamumuhay. Hindi maikakaila na sa Jerusalem, sa lilim ng punong olibo ng Getsemani, umiikot ang anino ng kapangyarihang Romano. Sa loob ng praetorium, pinatawag si Jesus upang litisin. Naroon si Poncio Pilato, armado ng wikang Latin. Nang magtanong si Pilato ng quid est veritas,
Ang sagot ni Jesus ay katahimikan na mas maingay kaysa dagundong ng armas, sapagkat sa sandaling iyon, nagpang-abot ang wika ng espada at wika ng sakripisyo. Nais ng kapangyarihan na pigilan ang katotohanan, ngunit pinili ng katotohanan na maging kordero. Kahit kakaunti ang salitang Latin sa Ebanghelyo, malakas ang bigat nito, titulus crucis, na nakapaskil sa ulunan ng krus. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, nasusulat sa Hebreo, Latin at Griego, upang ipaalam na ang mensahe ng sakripisyo niya ay hindi para sa iisang bayan lamang. Sa Caesarea, sumibol ang isang aklatan na kinalalagyan ng obra ni Origenes na tinawag na Hexapla, 6 na hanay ng isang aklat kung saan isinulat niya ang teksto sa orihinal na Hebreo. Hebreo na may patinig, transliterasyon sa titik Griego at 3 magkakaibang saling Griego. Parang sinimpon niya ng salita ang ginawa ni Origenes. Pinakita niyang bawat tuldik ay mahalaga, bawat patinig may tungkulin, at bawat salin ay dapat igalang. Sa gayong pagpupunyagi, inilawan niya ang landas ng mga susunod na tagapagsalin. Kabilang na ang nagsalin ng Biblia sa Latin na si Jeronimo at nagpapatuloy hanggang sa mga makabagong salin sa Tagalog at iba pang wikang Pilipino. Sa tuwing binubuklat ng isang mambabasa ang makabagong tipan sa sariling wika, nagigising muli ang apoy na sinindihan ni Origenes. Patunay na ang salita ay laging handang matutong, magsuot ng bagong tunog, pagkaraan ng muling pagkabuhay sa isang silid na puno ng takot. Dumapo ang espiritu na tila apoy na pumuputok sa dulo ng dila ng bawat alagad. Narinig ng mga nagtipong mula Roma, Creta, Arabia at Parthia ang iisang mensahe sa kani-kanilang wika. Ang unang tanda ng espiritu ay hindi espada o balaraw, kundi wika na nagpapahayag at nagdurugtong. Sa pangyayaring iyon, ginupo ng pag-ibig ang pagkakahati-hati, naging tulay ang mga dila. At sa bawat himig ng iba't ibang katutubong salita, umaawit ang iisang tugtugin ng kaligtasan. Sa tuwing isinasalin natin ang kasulatan ngayon, ipinagpapatuloy natin ang apoy ng Pentecostes. Itinutulay natin ang agwat ng kultura. Pinaglalapit natin ang pulso ng Diyos at ng tao. Ang Pilipinas na tahanan na natin ay parang sinaunang Palestina sa dami ng wika. May Tagalog, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Kapampangan, Tausug at napakarami pang iba. Sa bawat isang wika, may kwento ng digmaan, pagsuyo, pangarap at pananalig. Kung si Jesus ay nakipag-usap sa maralitang mangingisda sa Arameo at tumindig sa harap ng makapangyarihan sa Latin, paano tayo mananatili sa iisang dila lamang? Ang hamon ay maging poliglota ng pag-ibig, magsalita ng kabutihan sa anumang dila na maiintindihan ng kausap mo, Filipino man, Waray, o kahit silent language ng pagtulong. Ang misyon ng bawat alagad ngayon ay itawid ang pakpak ng pag-ibig sa bawat daluyong ng salita, sapagkat hindi kailanman nakukulangan ng himig ang pag-ibig. Bagkus, hinahanap nito ang bagong pintig ng pananalita upang mas mailapit ang sarili sa puso ng kapwa. Isang gurong nagngangalang Lakan ang naglakakas loob na buhayin ang kwentong ito sa kabundukan ng Benguet. Sa murang edad ay tinuruan siyang mangarap gamit ang Kankanai, Tagalog at Ilocano. Nang napadpad siya sa gitnang silangan, natutuhan niya ang Syriac sa piling ng mga migranteng Kristiyano. Doon niya naunawaan na ang Shlama ay kapatid ng Shalom at kaibigan ng kapayapaan. Pagbalik niya sa Pilipinas, dinala niya ang konsepto ng maramihang wika sa pagtatayo ng mobile library. Bawat istorya ay may 3 salin upang ang batang nakasubsub sa lupa, anuman ang dila, ay marinig ang mensahe ng pag-asa. Itinanim niya sa isip ng kabataan na kung kayang magbihis ng panibagong dila ang Ebanghelyo, kaya rin nilang magbihis ng bagong pangarap. Sa pagbubuo ng lahat ng ebidensyang ito, pinto ng Kapernaum, balumbon ng Qumran, haligi ng Sepphoris, liham ni Pablo, bato ng Magdala, blok ng Pilato, aklat ni Origenes, apoy ng Pentecostes,
at kwento ni Lacan, lumilitaw ang sagot na puno ng misteryo at pag-ibig. Hindi iisang wika ang pinili ni Jesus, sapagkat pinili niya ang lahat ng wika upang walang taong maiwan. Ang Arameo, ang kanyang himig ng pag-aruga. Ang Hebreo, ang kanyang yantok ng propesya. Ang Griego, ang kanyang layag na inilunsad sa malawak na dagat. At ang Latin, ang kanyang pagsaksi sa harap ng trono ng mundo. Sa dulo ng lahat, ang tunay na wika ng Diyos ay hindi limitado sa alpabeto. Ito'y himig ng awa, ritmo ng pagtitiis, at sulyap ng pag-asa. Kung nakikinig ang puso, mauunawaan mo kahit walang diksyonaryo, sapagkat ang pag-ibig ay may sariling gramatika na nakaukit sa kaluluwa. Pagdating ng susunod na hakbang sa ating pag-aaral, sisiyasan pa natin ang buhay paaralan ng isang batang Hudyo noong unang siglo, kung paanong ang pag-unawa sa Shema at sa Mitzvot ay naging hagdang tinuntungan ni Jesus upang maiparating ng lalong malinaw ang kanyang pangangaral. Tatalakayin natin kung bakit mahalagang maintindihan ang diin, intonasyon, at metrong ginamit sa kanyang mga parabula, at kung paanong makatutulong ito upang mas maipadama natin ang diwa ng kanyang aral sa ating sariling tahanan at pamayanan. Maniwala ka, mga kapatid, ang lakbayin nating ito ay hindi lamang usapin ng dila kundi usapin ng puso. At habang buo ang tibok ng puso na handang magmahal, laging may bagong wika ang espiritu na ibubulong sa iyong tainga sa unang sinag ng araw sa Nazaret. Bago pa marinig ng nayo ng unang iyak ng kambing, bumabangon na ang isang batang Hudyo upang makibahagi sa ritual ng pag-aaral. Tinatawag ng matatanda ang unang yugtong ito ng edukasyon na Beit Sefer, bahay ng aklat. Sa mababang bangkito ng sinagoga, sa tanglaw ng munting lampara, isinusulat ng guro sa basang luwad ang unang titik ng Torah habang binibigkas ng mag-aaral ang tunog nito sa kaniyang dila. Aleph, Bet, Gimel, tila pagtibok ng murang puso. Dahan-dahang umiikot ang daliri sa putik at kasabay nito, umiikot din ang pag-unawa sa loob ng suso ng isip. Sa likod ng bawat tunog may kalakip na kilos. Pagyuko kapag narinig ang pangalan, pagpahid sa dibdib kapag natukoy ang salitang habag. Ganito hinahabi ng guro ang katawan at isip, sapagkat sa kanilang pananaw, ang pagkatotoo ay hindi lamang kaalaman kundi pagsasapuso. Kapag natapos ang unang bahagi ng umaga, hinahati ang piraso ng pulot pukyutan at inilalagay sa dulo ng tapyas na luwad. Hahagurin ng bata ang sariling daliri sa matatamis na titik at ilalapat sa dila. Paalala na ang salita ng Diyos ay laging may lasa ng galak at paggaling. Paglipas ng ilang taon, kapag matatag na ang utak at kayang sumalo ng mas mabibigat na kaisipan, papasok ang mag-aaral sa Beit Midrash, bahay ng pakikipagtalastasan. Ngunit bago pa man niya tawirin ang pintuan, kailangan niyang patunayan na nakabisa niya sa mismong puso ang Shema Yisrael. Sa isang mahabang gabi ng taglamig, tinatayo siya ng guro sa gitna ng silid habang nakapaligid ang mga kasama. Hawak lamang ang ilawan at ang nagbabagang pananabik. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Bulalas niya at sumasabay ang indayog ng hininga ng lahat. Ang tunog ng mga patinig ay hinuhugot mula sa dibdib at ang pagkakatuldik sa mga katinig ay tila pag-akyat at pagbaba ng hagdang patungo sa langit. Sa ganitong paraan natututuhan ng kabataan na ang salita ay hagdang panalangin. Kapag nakarating sila sa talata hinggil sa pagtali ng utos sa bisig at noo, inilalabas ng guro ang balangkas ng tefillin, munting kahon na may pergamino, at isinusuot niya sa pulso at noo ng mag-aaral. Sa pagkakataong iyon, nararamdaman ng bata na parang ang mismong pulso niya ay bumibigkas ng batas. Kapag dumating ang salitang uktabtam, isinusulat mo, hinihila ng guro ang daliri ng mag-aaral at isinasayaw sa hangin para bang isinusulat niya mismo ang batas sa hangin ng Nazaret. Ang ritual na ito, na umuukit sa laman at diwa, ay naging gabay ng batang si Jesus. Kaya't nang siya'y mangaral sa bundok,
Hindi siya nagbigay ng bagong utos upang sirain ang luma. Ipinakita niya kung paano itanim ang luma sa pusong handang mamunga. Sa bawat patak ng pawis, natututuhan ng lahat na ang pagsunod ay musika ng loob, hindi pagsakal ng layon. Sa Beit Midrash bumubukas ang pinto ng katuwiran. Dito hindi sapat na kabisado mo ang teksto. Dapat marunong kang makipagbuno sa kahulugan. Pinaupo ang mga kabataan ng nakaharap sa isa't isa. May hawak na balumbon, ngunit mas madalas ay nakapikit habang dinidinig ang sipi. Kapag binasa ng guro, ang utos na, "Huwag kang magluluto ng batang kambing sa gatas ng ina nito." Bigla niyang ititigil ang bigkas at ihahagis ang tanong. Saang pagkakataon ito naaangkop? Ano ang inaasam ng batas? Magsisimula ang ungayan. May kakatok ng sariling paliwanag, may tututol. Nagwawagayway ang kamay, sinusulat sa alikabok ang ideya bago iluwal sa dila. Nabubuksan ang talim ng isip sa Hebruta, pag-aaral na magkatambal, sapagkat naniniwala silang mas tumatalas ang espada kapag kinikiskis sa ibang bakal. Sa gitna ng diskusyon, hindi pwedeng basta maghagis ng kuro-kuro. Kailangang ipakita sa teksto kung saan nakaugat ang punto. Ito ang dahilan kung bakit ang batang Jesus, nang maglabindalawa, ay natagpuan sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Hindi siya dumating na mayabang, dumating siyang uhaw. Subalit dahil bihasa siya sa paghukay ng kahulugan, nagugulat ang matatanda sa lalim ng kanyang tanong. Kapag natulak ang usapan hanggang sa wala ng sagot na makuha, tahimik silang tumitingin sa pergamino hanggat isa sa kanila ang magsasabing, "Hayaan nating ang Panginoon ang magbigay liwanag." Dito nauunawaan ng mag-aaral na may hangganan ang talino at walang hanggan ang karunungan. Sa ganitong paaralan tumubo ang ugat ng kanyang mga parabola, mga kwentong kayang bumuo ng tulay mula sa bukid hanggang trono, mula sa butil ng mustasa hanggang sa kaharian ng langit. Subalit hindi lamang pag-uungkat ng lohika ang mahalaga. May isa pang bahaging madalas kaligtaan ng modernong nag-aaral, ang himig. Sa kasulatang Hebreo, may taamim, maliliit na tanda sa itaas at ibaba ng titik na nagsisilbing notasyon ng musika. Kapag binabasa ang Genesis sa sinagoga, hindi ito basta binibigkas. Inaawit ito. Ang pataas na tunog ay tanong, ang pababa ay pagtatapos, at ang biglang kudlit ay tila pasigaw na babala. Itinuturo ng guro ang tugtugin ng bawat talata, kung paano ang pagdampi sa Bereshit ay parang paghawi ng liwanag, at kung paano ang pagbulong sa Tohu-Vavohu ay tila paglangoy sa kalaliman. Ang batang si Jesus, bago pa man siya natutong magsangkap ng parabola, ay nakahabi na ang tenga sa ritmo ng taamim. Kapag siya'y nagbabasa, sinusundan ng kanyang dila ang teklado ng mga tanda, kaya't kahit hindi naintindihan ng ilan ang wika, naramdaman pa rin nila ang ginaw ng paglikha at init ng salita. Pagkatapos ng pag-awit, lalapit ang meturgeman, tagapagsalin, at uulitin ang binasa sa Arameo. Ito ang pinagmulan ng Targum. Una ang Hebreo, parang kulog. Pagkatapos ang Arameo, parang ambon sa lupang tigang. Kapag bumuklat ka sa Targum Onkelos, makikita mong nakaayon ang salin upang yakapin, hindi baguhin, ang teksto. Kung sa Hebreo ay naglakad ang Diyos sa hardin, sa Arameo'y ang tinig ng Panginoon ay namaybay. Pinag-iingat ang hiwaga habang ipinapasan sa dila ng tao. Sa bawat pagpihit ng tunog, may responsibilidad. Panatilihing totoo ang salita, ngunit huwag tusukin ang ulap na sumasalo sa liwanag nito. Ganito nahasa ang pandinig ni Jesus sa ugnay ng awit at paliwanag. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Jesus ng may dalawang puso ng wika, Hebreo sa panalangin at Arameo sa araw-araw. Kapag tumindig siya sa sinagoga ng Nazaret at binasa ang Isayas, ginawa niya ang nakagawian. Awit muna, pagkatapos paliwanag. Subalit nang tapusin niya ang pagsasalin sa, "Ngayon natupad ang kasulatang ito,"
biglang nagtagpo sa isang iglap ang musika ng langit at ang init ng lupa. Ginulantang sila ng lakas ng pagsasanib. Ang himig ng Hebreo ay umalingaw-ngaw pa at ang liwanag ng Arameo ay bumagsak na parang kidlat sa isip nila. Ipinakita ni Jesus ang pinakamataas na antas ng Targum, pagsasalin ng kalooban. Kapag naghagis siya ng parabola tulad ng binhi ng mustasa, ginagamit niya ang wika ng bukid ngunit ang diwa ng langit. Sa bawat kwento ay para siyang naglalagay ng lebadura sa masa. Dahan-dahan itong umaalsa sa isip at kapag naramdaman ng tagapakinig ang pag-init, saka pa lang nila nauunawaan na sila'y hinuhubog ng paghahari ng Diyos. Dito natin matatagpuan ang diwa ng pagkakatawang tao. Kung ang salita ay naging laman, ibig sabihin ang mensahe ay laging naghahanap ng katawan, naghahanap ng dila, naghahanap ng tinig na maukitan ng sariling ritmo. Sa halip na manatili sa ulap, bumaba siya sa alikabok ng wika, nagsuot ng kwento sa anyo ng magsasaka, nagsabid ng himala sa anyo ng isdang nahuli, at nag-anunsyo ng kapayapaan sa salitang maiintindihan ng mangingisda. Sa ganitong balangkas, bawat piraso ng bokabularyo ay butil na tila malamlam sa simula, ngunit naglalaman ng binhi ng kaharian. Ilipat naman natin ang tanawin sa kapuluan ng Pilipinas. Arkipelagong kasing kulay din ng Galilea. Taglay natin ang himig ng Tagalog, bagsik ng Ilocano, putok ng Waray, lambing ng Hiligaynon, at daan-daang iba pa. Itong kayamanang ito ang nagpapalakas sa kwentong ebanghelyo. Kapag isinalin sa Tagalog, nagiging pamilyar ang Mesyas. Nakasakay siya hindi sa asno kundi sa kalabaw. Kapag inawit sa Cebuano, may pagaspas ng habagat ang kanyang pangako ng pahinga. Kapag isadula sa Bicol, tila apoy ng bulkang Mayo ng espiritu. Sa bawat dila, hindi nasisira ang puso ng mensahe, bagkus lalo itong sumusupling. Subalit may hamon. Ginagamit din natin ang wika bilang sandata ng panlalait at pagpapalaganap ng galit. Sa medyang panlipunan, napakadaling sakta ng kapwa. Sa halip na yakapin at iangat, binabaon at binibiyak natin ang puso gamit ang salita. Kung tunay nating susundan ang yapak ng guro, ipagdadamit natin ng biyaya ang bawat pantig. Isang payapang gabi sa Davao, nakausap ko si Luntian, mangingisdang marunong ng Cebuano, Tagalog at Sama Bahao. Tuwing linggo, siya ang tumatayong tagapagsalin sa kapilya. Binabasa niya ang ebanghelyo sa Cebuano, isinasalin sa Tagalog at binubulong sa Bahao para sa ilang pamilya sa dagat. Kung titigil ako sa isa lang, anya, parang tinanggal ko ang kalahati ng dagat. At kapag lumakad siya pauwi, dala niya ang paniniwalang ang pinakamagandang lambat ay iyong hinabing magkasanib ang mga himig ng wika. Kung susuriin pa natin ang ating pagbigkas, taglay din ng Tagalog at iba pang wika ang sariling taamim. Kapag sinabi mo ang mahal na pataas, tanong, paawit, pangako, pabagsak, pasaring. Iisa ang baybay, ngunit nag-iiba ang diwa batay sa himig. Sa mga epiko ng Ifugao, inaawit ang kwento na may alon ng intonasyon. Pataas kapag bundok, pababa kapag ilog, biglang taas pagdating ng bayani, mahinang hupa pagdating ng trahedya. Ilahok mo ito sa salmo at mapapansing may ilaw na dahan-dahang humahalik sa dahon ng kaluluwa. Sa Pampanga, may kasabihang, ang panalangin parang palay. Kapag hinipan ng hangin, yumuyuko. Paalala na habang tumataba ang butil, lalong yumuyuko. Itugma mo ito sa talinghaga ng mustasa at makikitang iisa ang kultura ng pagpapakumbaba. Gamit ang taludtod ng hip-hop, mapapaloob mo ang salmo, 150 sa bilis ng kabataang makata at makikitang naglulunoy din doon ang espiritu. Ganito rin sa Ilocano. Ang salitang ayat ay humahaba, parang paglalakbay ng pag-ibig. Ihambing mo sa Arameyong rahma at mamamangha kang tila magkadilang dugo. Sa bawat pabigkas, nagiging instrumento ang bibig, nagiging plauta ang dibdib, at nagiging silid ang kalangitan kung saan nagmumula ang himig ng Diyos.
Lumayo tayo sa bukid at pumasok sa lungsod. Sa Quezon City, may kabataang voluntaryong tinatawag na tagpuan. Umaakyat sila sa malapad na bubungan tuwing Sabado, bit-bit ang mga computer at pampakinig upang mag-upload ng maiikling video ng ebanghelyo sa iba't ibang wika. Una, isinusulat nila ang parabola sa Filipino, tapos inaanyayahan si Samir na isalin sa tausug. Kapag may bahaging hindi tumutugma, gaya ng baboy sa handaan, pinalalitan ng isdang inihaw, tatawagin nila ang kaibigang Blan para sa bersyong Blan. Pagkaraan, pinagsusunod-sunod nila sa isang video ang 3 boses. May tekstong Filipino Sign Language sa gilid. Bawat linggo, may mensahe mula Basilan, Kalinga o Tabing Dagat. Isang nanay na unang beses narinig ang kwento sa kaniyang wika. Isang lolo na nagulat na ang apo niya ay sumasagot sa salita ng tribo. Unti-unting nabubuo ang elektronikong targum, pagsasalin ng puso, hindi lang letra dahil sa kilos na ito. Isang gabi, narinig ko ang boses ni Samir na naglalarawan ng pagkalinga ng ama sa alibughang anak at para akong bumalik sa sinagoga ng Nazareth. May orihinal na teksto, may pagsasalin, may pag-angkop, at ang nilalabing punto ay pag-ibig na lumalampas sa hangganan. Kaya, kahit magbago ang anyo ng lipunan, nananatili ang prinsipyo ng guro. Isalin mo ang pag-ibig sa dila ng tao at taanihin mo ang himala ng pagkaunawa. Balikan ang tanong, sa anong wika nga ba nagsalita si Jesus? Maaaring ilista, Arameo sa tahanan, Hebreo sa templo, Griego sa daigdig, Latin sa imperyo. Ngunit higit pa sa datos ay lihim. Pinili niyang maging maraming tinig upang walang mawalang tainga. Kapag sumakay ka bukas sa diip at marinig mo ang kundiman na may halong hip-hop, isipin ang taamim. Tanong, sagot, kaway ng langit. Kapag nakipagtalo ka sa medyang panlipunan, alalahanin ang Beit Midrash. Ang tagumpay ay hindi sa lalim ng insulto, kundi sa linaw ng teksto. Kapag nagturo ka sa bata, iparanas mo ang tamis ng pulot pukyutan sa dulo ng luwad upang malaman niyang ang pagkatuto ay pagdanas ng kabutihan. Sa tahanan, subukan mong bigkasin ng malakas ang syema sa wika mo. Pakinggan mo, o puso, ang Panginoon ay iisa. Isalin mo ito sa tinig ng kapwa mo, Tagalog man, Ilonggo, o Kankanay, at ipahawak sa kanila ang daliri mo habang binibigkas nila. Inuulit natin ang ritual ng Nazareth. Ang matamis na salita ay inihahalo sa dila ng minamahal. Kapag bumaba ang katahimikan, pakinggan mo kung paano sumasayaw sa hangin ang awit ng Espiritu, sapagkat tunay na wala ng hadlang sa wika ng pag-ibig. Hindi mo kailangang maging poliglota. Kailangan mo lamang maging tagasalin ng habag. Kung dati gamit ang salita para manalo sa argumento, gamitin mo ngayon para magbukas ng pinto. Kung dati patag ang pagsasalita, lagyan mo ng himig. Marahil ang kapitbahay mo'y naghihintay ng munting awit upang bumangon. Kung dati takot kang magkamali, unawain mong si Jesus man ay marahil hindi perpekto sa gramatika ng tao, ngunit perpekto siya sa gramatika ng pag-ibig. Sa ganitong paraan, mapupuno ng awit ang bawat salita at mapupuno ng pag-ibig ang bawat katahimikan. Sa tahimik na gabi ng Jerusalem, isang tapat na tagasalin ang nakaupo sa ilalim ng lampara. Tahimik na umiiyak habang pinipisil ang balumbon sa kaniyang mga palad. Hindi siya umiiyak sa hirap ng gawain, kundi sa kasidhian ng kamalayang bawat gabok na bumabagsak mula sa pergamino ay tila patak ng luha ng mga salinlahi na naghintay sa liwanag ng salita. Sa bawat pagtawid ng titik mula sa wikang Hebreo patungo sa wikang Romano o Hellenistiko, sa bawat pag-uuyam ng tinta mula balahibo ng gansa patungo sa tuyong balat tupa, may napipigtal na tunog at may naidagdag na kulay. Naroon ang taginting ng unang bigkas at naroon din ang lagaslas ng bagong pakahulugan. Sa sandaling iyon, natanto ng tagasalin na hindi lamang siya naglilipat ng salita, naglilipat siya ng biyayang huhubog sa buhay ng mga taong
di pa isinisilang. Sa gayong damdamin, sisimulan natin ang paglalakbay ngayong ika-4 na bahagi, ang mahiwagang sayaw ng mga puso at dila sa loob ng 2,000 taon ng pagsasalin. At kung paanong ang himig ni Jesus ay patuloy na sumasalimbay sa hangin ng bawat panahon at bayan, kabilang ang sariling bakuran ng ating arkipelagong hinaharana ng alon at habagat. Habang umaahon ang unang siglo sa anino ng imperyo, kumalat ang mabuting balita sa 3 pangunahing daluyan ng panitikan. Una, sa bersyon ng mga balumbong Arameo na pinangalagaan ng unang mga alagad para sa sariling alaala at pagsamba. Ikalawa, sa bersyon ng lantarang Helenistiko kung saan isinatitik ng mga ebanghelista ang kwento ni Jesus upang abutin ang di mabilang na lungsod sa baybayin ng dagat Mediteraneo. Ikatlo, sa bersyong Romano na unti-unting binuo ng mga patristiko para sa mga marangal na silid ng Senado at hukuman. Ang 3 hiblang ito ay magkasalungat, kung minsan sa tunog at anyo, ngunit nagkakaisa sa kabog ng iisang puso. Ang puso ng Panginoon na siyang nagkusang magsuot ng maraming wika upang maabot ang pusong ligaw. Kapag binuklat mo ang lumang kopya ng Ebanghelyo sa wikang Helenistiko, makikita mong ang pangalan ni Pedro ay Petros, matigas, parang batong matibay. Ngunit sa lumang manuskritong Arameo, ang palayaw niya ay Kepha, may lambing ng kaibigang matibay subalit mapusok. Ang pagigib ng tunog na ito mula sa 2 bukal ay nagpapahiwatig na ang pagkatao ni Pedro ay mas buo kaysa sa kaya ng iisang dila. Sa ganitong paraan, ang ebanghelyo ay parang bahaghari. Kung lalapitan mo, mapapansing ito'y kinatha ng maraming patak ng ulan na nahagip ng iisang sinag ng araw. Pumasok ang 2 siglo at sa mga malalayong nayon ng Mesopotamia at Persya na sinasalubong ng maluluwalhating pader ng lunsod at malalawak na taniman ng datiles, inawit ng mga misyonerong Syriac ang salita sa himig na sadyang kay tamis sa pandinig ng mga nomadong naghahanap ng balon. Sa paglipat nila sa kabundukan ng Armenia, isinabuhay nila ang parehong himig sa bagong alpabetong nahahawig sa galaw ng bundok. Sa pagkakataong ito, ang dating pitik ng mga kudlit sa Arameo ay naging maliliit na puso sa dulong-dulo ng titik ng wikang Armenyo. At dito muling nagpaumpog ang dalisay na liwanag sa sariwang salamin ng kultura. Ang gabi na minsang sumilaw sa Bethlehem ay ngayong lumalagablab sa dulo ng Caucasus, at bawat taludtod ng salin ay nagiging sulo sa loob ng kuweba ng takot. Kapag binasa ng isang batang Armenyo ang talinghaga ng butil ng mustasa, nararamdaman niyang ang maliit na butil ay mukha niyang nakikipaglaban sa hagupit ng niebe. Subalit naririnig din niyang nangako ang guro na magiging punong makasilong ng mga ibon. Sa entablado ng salin, ang kwento ay di lamang gumagalaw. Sumasayaw ito sa biyaya ng sariwang tugtugin. Lumipas ang 3 at 4 na siglo at pumutok ang sigawan sa Roma hinggil sa tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Diyos ba o pinakamataas na nilikha? Sa gitna ng pagkakahati-hati ng palasyo at katedral, mayroong isang palihim na tulay na halos hindi napapansin ng mga nagtatalong obispo, ang tulay ng musika ng salita. Habang nagpapalitan ng mga liham ang mga lider ng simbahan, nakalatag sa pagitan nila ang magkakaibang salin na tila piraso ng salamin. Bawat isa, sa kabila ng magkaibang kulay, ay refleksyon pa rin ng isang liwanag. Ang dakilang konsilyo sa Nikea ay nagtapos sa isang kredo na itinawid sa 3 wika, at bagaman nagulat ang ilan sa wari ipagkakaibang gramatikal, nabatid nila na ang tibok ng katotohanan ay humihinga sa bawat dila kung handa lamang silang pakinggan ang himig sa ilalim ng tunog. Ang aral, bago ka pumagitna sa sigawan, askaduhing marinig mo ang musika sa likod ng salita. Sa pagdating ng 4 na siglo, umiiral na sa kanlurang dulo ng imperyo ang isang abalang eskolar na nagngangalang Hieronimo. Sa kuweba malapit sa Bethlehem, itinuwid niya ang likod, binulatlat ang mga manuskritong Hebreo,
at itinawid ang bawat talata patungo sa tinatawag niyang karaniwang wika ng Roma. Sa tuwing madidinig niya ang malabong bulong ng balumbon na naglilipat ng alikabok sa hangin, iniaangat niya ang dalang lampara at inilalapit sa pergamino na wari itinatanong ang mga titik, saan ninyo gustong tumira sa bagong tahanan? Hindi naging madali ang gawain. Kapag sumadsad siya sa pahayag na pag-ibig, makikibaka siya sa pagitan ng amor at caritas. At magbabadya siyang hindi sapat ang alinman. Sa oras na mapili niya ang isang salita, lumalabas ang kaba na baka magbago ang ritmo ng orihinal. Natapos niya ang salin matapos ang maraming taon ng pag-uusap ng puso at tinta, at tinawag ito ng Romano at Griego na Vulgata. Ito'y naging saligan ng maraming salin sa loob ng 100 siglo. Subalit alam ni Hieronimo na anuman ang gawin niyang pagpipino, lagit-lagi may mawawala at may sisibol na bago, sapagkat ang salita ay parang binhi. May nalalaglag upang mamatay at muling bumuhay. Magsilang ng ika-6 na siglo, ang bulwagan ng mga monghe sa Hilagang Britanya ay nagliwanag sa apoy ng pagbabago. Sa paamayanang iyon, isang batang nagngangalang Ka-Edmond ang hindi marunong bumasa, ngunit nakarinig ng isang himno sa wikang Anglo-Saxon na hango sa kwento ng paglikha. Tumindig siya at biglang umawit, at sa unang pagkakataon, ang salitang umaling-aungaw sa bibig ng duka ay salita ng kababalaghan. Ang wika ng isang bayang maulan, hinampas ng hangin ng hilaga, hindi naglaon, isinalin ng mga monghe ang ilang bahagi ng kasulatan sa wikang katutubo upang maabot ang mangingisdang may kalyo sa palad at ang magsasakang nalulunod sa hamog. Sa tindi ng pagnanais, inukit nila ang ilang kasabihan sa pintuan ng dampa at pader ng monasteryo upang kahit sinong dumaan ay makahagip ng katotohanan kahit sa biglaang sulyap. Ganito ang sumibol na paniniwala. Ang salita ay hindi kailanman magiging bihag ng 4 na sulok ng pergamino. Laging susubukan nitong lumabas, pumasok sa mga pader at magpalit ng anyo, maging usok, awit o hiwatig sa panaginip. Sa kabilang dulo ng mundo, patuloy ang paglakbay ng salita. Sa loob ng 10 taon, bumagtas ito sa mga disyerto ng Arabyong sinisiklot ng buhangin at dumaloy sa mga kalsadang yari sa selyadong bato sa China. Kapag hinawakan ng isang madre ang magandang sutla ng bagong salin, nanginginig ang kaniyang kamay dahil alam niyang isang pagkakamali lamang ng kudlit ay maaaring magpatisod sa henerasyon ng mga kaluluwa. Kaya't sila'y nananalangin isumpa ang pagdududa sa sarili at isuko ang panulat sa espiritu. Sa pagdaan ng panahoy sumulpot ang mga salin sa wikang Nubyo, Coptic, Goti at iba pa. Bawat isa'y barandilyang itinayo sa gilid ng bangin ng pagkakahati upang hindi mahulog ang sinumang naglalakbay. Bawat isang salin ay laksang luha ng mga tagasalin at tagapagturo. Bawat bersyon ay uniforme ng mga mandirigmang handang mag-alay ng buhay upang ipagtanggol ang kaliwanagan laban sa takot ng kadiliman. Dumating ang alon ng ika-15 siglo sa Europa at parang biglang pumutok ang bukal ng liwanag. Isang maingay na makina ng kahoy at metal ang sumigaw, dumura ng tinta at nagluwal ng mga pahina ng mas mabilis kaysa kayang bilangin ng daliri. Ang imbensyon ng mabilisang paglilimbag ay nagtulak sa pagsasalin sa napakaraming wika ng kontinente. Sa mas mababa sa 1 siglo, ang salita ng Ebanghelyo ay kumalat sa dila ng Aleman, Pranses, Kastila, Olandes at iba pa. Para sa mga hari, ito'y isang pagsabog na mahirap kontrolin. Para sa mga karaniwang mamamayan, ito'y bukang liwayway na kay tagal nilang inasam. Kapag iniwan ng pari ang pulpito, tuloy pa rin ang pangangaral ng nakasabit na pahina sa dingding ng bahay ng karpintero. Kapag ikinandado ng hari ang pinto ng katedral, mapapakinggan pa rin ang himig ng pag-asa sa kusina ng isang ina na marunong magbasa ng sariling salin. Sa gitna ng labis na tuwa, may mga lumitaw ding panganib. Maling salin, sadyang pag-ikot ng kahulugan, at malisyosong pagbura sa ilang talata. Ngunit ipinakita ng kasaysayan
na kahit maligaw ang ilang salita, hindi naliligaw ang puso ng salita sapagkat hahanapin niya ang kaluluwa ng tao sa pinakaliblib na kuweba ng pagdududa. Sa mga taon ding iyon, pumalaot ang mga barkong sinakop ng watawat na Kastila at Portugal patungong silangan ng dagat. Sumadsad sila sa mga pampang ng Panay, Cebu at Luzon. Dala ang krus na kahoy at mga aklat na balot sa balat. Sa unang masulyap ng mga katutubo sa balumbon, nagkulay tabon ang alon ng misteryo. Sino ang bagong bathala na ito? Sino ang anak na ipinanak sa sabsaban? Sa dahan-dahang pagtawid ng kwento, ginamit ng mga misyonero ang wikang Tagalog, Bicolano at Kapampangan upang itanim ang mensahe. Inabot ng siglo bago tuluyang maisalin ang kabuuan ng kasulatan sa Tagalog. Ngunit sinimulan nila sa mga dasal, awit at aktong pamalitaw na malapit sa puso ng baryo. Ang pasyon ay umusbong, tulang inaawit ng may saglitang pahinga mula takip silim hanggang bukang liwayway. Sa bawat himig ng pasyon, nabubuo ang tulay mula kahoy ng krus patungo sa kawayan ng kubo. Sa bawat luha ng mananalaysay, bumabagtas ang dugong nagtubos sa bundok ng Kalbaryo patungong bakas ng paa sa maputik na palayan. Ang kwento ay hindi na pagmamay-ari ng banyaga. Ito'y pag-aari ng bawat ina na nagluluto ng lugaw habang nagdarasal ng Hail Maria. Ng bawat binatang nagpapahid ng pawis habang kumakanta ng hosana sa sakristya. Ng bawat katutubo na nagtatato ng sariling epikong katuruan sa salungguhit ng lumang kwento. Pagdating ng ika-19 na siglo, humihiyaw ang kirot ng kolonyalismo at nagpapasiklab ng apoy ng pagnanasa sa kalayaan. Sa gitna ng apoy, ang mga unang intelektuwal na Pilipino ay yumakap sa sariling wika upang ipinta sa papel ang pananabik sa dangal. Sila'y kumatha ng mga salin na may lantarang giting. Sa isang tablang kahoy, inimprenta nila ang mga ebanghelyo sa masiglang Tagalog. Pinasiklab ang damdamin ng mga magbubukid at naging pahiwatig ng katotohanang ang Diyos ay nasa panig ng inaapi. Kapag binasa mo ngayon ang lumang kopya ng mga ebanghelyong iyon, may amoy ng sunog at pawis. May bakas ng luha na kumulubot ang tinta. Ngunit naroon pa rin ang ningning, mapapalad ang nangauhaw sa katuwiran. Sa krusada ng kalayaan, naging espada ng pag-asa ang salin. Sa bawat kanto ng eskolta at malulos, maririnig mo ang mga kabataang kumakanta ng bendito. Bendito habang tanga ng polboron na salitang kalayaan. Tumalon tayo sa ika-20 siglo, sa panahon ng mabilisang pag-ikot ng radyo, gramopono at sine. Ang salita ay nakasakay sa alon ng kuryente. Ang dating makapal na balumbon ay naging maikling programa sa radyo, kantang ginugunita sa bakuran, at pelikulang ipinapalabas sa baklang puting tabing sa plaza. Sa gitna ng giyera at gutom, narinig ng batang kumakapit sa patalim ang malamyos na pagbigkas. Huwag kang matakot, maliit na kawan. Nagising ang damdamin niyang kaya pa palang ngumiti ang langit sa gitna ng putok. Kapag huminto ang palupalo ng kampana, susunod ang katahimikan, at sa katahimikan, papasok ang munting tinig na nagbabalik ng pag-asa. Hindi na kailangang marunong bumasa, sapat nang marunong makinig. Sa panahong iyon, nagsilang ang salita ng bagong anyo, drama sa radyo, awit sa tanghalan at dula sa entablado ng baryo. Ang pag-ibig ay nagmula sa tinta, naging tinig, naging liwanag sa stalya, at sa huli, naging buhanging umaagos sa kamay ng sundalo. Sa kasalukuyang siglo, nakaupo tayo sa harap ng liwanag ng digital na isip, isang pindot, at magkakahalo ang Arameo, Hebreo, Tagalog at Maranao sa isang maliit na screen. Sa loob ng ilang segundo, maida-download mo ang anumang salin ng kasulatan at sa isang minuto, maaari mo itong ibahagi sa daan-daang kaibigan. Ngunit kasabay ng biyayang ito ay taglay din ang panganib ng pagkakalunod. Kapag napakarami ang bersyon, baka wala nang marinig na musika. Kapag sobra ang tulin, baka mawala ang pagninilay. Narito ang hamon. Paano natin pangangalagaan ang hiwaga ng salita sa gitna ng dagundong ng notifikasyon,
Paano natin hahayaang manatiling sagrado ang bawat sangkap ng kwento sa kabila ng bilis ng buwan ng trending? Sagot ni Jesus, manahimik ka sa pampang ng puso. Kung gaano kabilis ang mundo, ganoon mo rin pabilisin ang pagtigil upang may puwang ang bulong ng Espiritu. Sa isang lungsod ng Visayas, may dalagang nagngangalang Tala. Gumigising siya tuwing hating gabi upang mag-livestream ng maikling pagbasa ng Ebanghelyo sa 3 wika, Cebuano, Waray at Tagalog para sa mga kababayang OFW sa gitnang silangan, Europa at Amerika. Sa bawat pagbubukas ng kamera, nilalagay niya sa harap ang isang maliit na kandila at isang bao ng niyog. Binabasa niya ang talinghaga ng mabuting Samaritano at pagkatapos, inilalaan niya ang 3 minuto upang ilarawan kung paanong sa isang call center, maaaring maging Samaritano ang kasamang nag-aalok sa iyo ng kape. Pagkatapos ng 3 wika, tumitigil siya at sinasabing, sa anong wika mo naramdaman ang haplos? Daan-daang komento ang pumapasok. Iba-iba ang sagot, ngunit iisa ang buntong hininga. Salamat sa paalala na ang kabutihan ay walang dialekto. Sa kilos ni Tala, nabubuhay muli ang diwa ng sinaunang meturgiman, tagapagsalin ng pag-ibig, tagapaghatid ng apoy, tagapunas ng luha sa dilim. Sa panahong ito rin, dumarami ang mga individual na gumagawa ng tinatawag na multilingual devotionals. May nagre-record ng panalangin Ilocano sa himig ng Tumbaga. May nagtuturo ng salmong Bicolano habang tumututog ng kulitong mula Mindanao. At may sumasayaw na pangkat sa Ifugao na isinasalin ang kwento ng alibughang anak sa anyong hudhud. Ang lahat ng ito, naglalayong itawid ang isang puso sa maraming hibla ng kultura. Kapag nakatayo ka sa gitna ng plaza at itinapat mo ang tenga sa hangin, maririnig mo ang sabayang daloy ng tambuli, kulintang at boses ng bata. Kung ipipikit mo pa ang mata, tila naririnig mong muli ang tunog ng Pentecostes. Mga dila ng apoy na bumababa upang pag-isahin ang puso ng sangkatauhan. Sa ganitong sandali, mauunawaan mong hindi mo kailangang maglakbay sa estatistikang wika upang maranasan ang hiwaga. Kailangan mo lamang buksan ang pinto ng tainga at hayaang pumasok ang samyo ng pag-ibig. Subalit hindi matatapos ang ating kwento kung hindi natin babanggitin ang pangamba ng pagkakamali. Maraming beses nang naglilihis ang ilang tagasalin, sinasadya man o hindi, at nagbubunga ito ng maling unawa. Dito pumapasok ang halaga ng komunidad. Ang pagtutuwid ay hindi paninira kundi pag-aarugang magkakasama. Kapag may nakitang pagkukulang ang matanda, gagabay siya sa bata. Kapag may nakitang bagong hiwaga ang bata, magpapaturo siya sa nakatatanda. Sa ganitong sirkulo, umiikot ang liwanag at walang puwang ang kayabangan. Inilalarawan ito ng matandang kwento ng 3 mag-aaral. Isa ang dakilang polyglot, isa ang may bukas na puso, at isa ang may mahinang boses. Nang sabay silang nag-aral ng iisang talata, naunang magpaliwanag ang polyglot ngunit kulang sa init. Sumunod ang may bukas na puso, ngunit kulang sa datos. Huli ang mahinang boses at nagsabing, hindi ko alam ang marami. Ngunit ramdam kong sinasabi ni Jesus, nagagaling ang aking takot. Tumayo ang guro at niyakap silang 3, sapagkat sa pagsasama ng 3 kahinaan, lumitaw ang buo. Ito ang sikreto ng pagsasalin, pagsasanib ng talino, pakiramdam at kababaang loob. Sa pagtatapos ng ika-4 na yugto ng ating paglalakbay, subukin nating isalin sa ating buhay ang natutunang aral. Kung ikaw ay guro, huwag matakot na gawing kwento ang bawat leksyon. Ipakiusap sa salita na magsuot ng halimbawa ng payong sa tag-ulan para sa mga bata. Kung ikaw ay magulang, isalin sa halik ang pangako ng Diyos bago matulog ang anak. Ipaulit mo sa kanya, kahit sa inimbentong wika ng paa at kamay, na mahal siya ng langit. Kung ikaw ay mangingisda, awitin mo ang salmo sa pagitan ng paghila ng lambat. Hayaang maulinigan ng dagat ang papuri, upang pati alon ay makisayaw sa pag-asa. Kung ikaw ay manggagawa sa opisina, ipahinga mo ang daliri mula sa tipa.
at isulat sa maliit na papel ang isang talata ng kabutihan sa wikang pinakamadaling basahin ng katrabaho, ilagay mo ito sa gilid ng kaniyang monitor. Sa ganitong munting hakbang, nagiging tula ang trabaho, nagiging awit ang pagod, at nagiging altar ang lamesa. Sa huli, kapag sumara ang aklat at humupa ang ingay ng mikropono, mananatili ang isang tanong. Saang wika mo gustong tumira ang Panginoon sa puso mo? Maaaring Tagalog, maaaring Ilocano, maaaring isang iyak na walang salita. Saan ka man, anuman ang dila, may iisang hangarin ang Diyos. Bumigkas ng pag-ibig na malinaw mong maiintindihan. Kung minsan, maririnig mo siya sa dapit hapon ng kampana. Kung minsan sa iyak ng sanggol. Kung minsan sa huni ng kuliglig na kumakanta ng himig mula pa Eden. Maaari kang mag-aral ng maraming wika, ngunit huwag kaligtaan ang wika ng katahimikan, sapagkat roon sumisilip ang pinakamalalim na hiwaga. Kapag pumintig ang dibdib at lumundag ang puso, baka iyon na ang sandali ng pagsasalin ng langit. Ang tipa ng biyaya sa papel ng kaluluwa. At kung sakaling maulit ang tagpong naramdaman ng tagasalin sa ilalim ng lampara sa unang pangungusap ng kwento, huwag mong pigilan ang luha. Hayaan mong umapaw sapagkat bawat patak ay tinta rin na sumusulat ng bagong kabanata. Habang umiiyak ka, baka marinig mong bumubulong ang Espiritu ng Diyos, hindi sa Ingles, hindi sa Latin, kundi sa wika ng pag-ibig na mahiwaga at walang katumbas na alpabeto. Anak, salamat sa iyong paghihirap. Sa bawat kudlit na iyong inililipat mo rin ang init ng aking puso sa mundo. Kapag narinig mo ito, malalaman mong natupad ang layunin. Hindi lamang naisalin ang salita, naisalin din ang liwanag. Hayaan mong manatili ang liwanag na iyon sa loob mo. At sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, isasalaysay natin kung paano maipapasa sa susunod na henerasyon ang apoy na hindi nauubos at kung paano magiging buhay na wika ang mismong pagtibok ng iyong puso. Sa pagsapit ng dapit hapon, kapag ang kalangitan ay naglalaro sa timplada ng uling at ginto, may mahiwagang sandali kung saan humihinto ang mga ibon sa paglipad upang makinig sa himig na tila nagmumula sa lukob ng puso ng daigdig. Sa sandaling ito, iniaabot ng panahon ang bato ng apoy mula sa mga ninuno patungo sa mga palad ng kasalukuyan at ipinapamanang huwag hayaang mamatay ang alab. Ganiyan din ang tawag sa atin ngayon. Alagaan ang liyab ng salita at tiyaking maaabot ito ng mga sanggol na hindi pa marunong magsalita, ng mga batang kumakandong ng balakid sa pag-asa, at ng mga matatandang pinakikinggan ang kabog ng huling orasan. Ngunit paano nga ba natin ito gagawin sa mundong tila walang kapaguran sa pag-ikot, kung saan ang ingay ng anunsyo at alitan ay bumulong ng pagod sa pandinig, at ang samyo ng pag-ibig ay naliligaw sa maliliit na silid na nagkukubli sa dilim? Unang hakbang, alalahanin na ang apoy ay sumisiklab sa kahoy na tuyo. Katulad sa buhay, ang pusong sukdulan sa pagkatuyot, sa lumbay, sa gutom, sa pagkakatakwil, ang pinakamadaling silaban ng ningning ng pag-ibig. Kung tayo'y inaapoyan ng salita, lumapit tayo sa mga pusong pagod at hiaalay ang init ng pagkalinga. Hindi natin kailangang maging dalubwika upang magsindi ng liwanag. Sapat na ang makinig ng walang pagsuway, makipagkapwa ng walang pag-imbot, magpatawad ng hindi hinihintay ang paghingi. Kapag nakaupo ka sa bangketa katabi ang batang namamalimos at tinanong mo sa kanyang wika kung kumusta ang kanyang araw, nagiging hasaan ng puso upang kumislap ang piraso ng langit sa kanyang mga mata. Sa mismong sandali, nang usap si Jesus sa pamamagitan ng iyong pagyuko at naisalin mo ang mabuting balita sa tunog ng tunay na malasakit. Ikalawang hakbang, gawing pista ang pag-alaala. Kapag ipinagdiriwang natin ang isang bagay, hinahayaan nating gumalaw ang lahat ng pandama, paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama upang umalingasaw ang alaala sa buong pagkatao.
Kung nais nating manahan ang apoy sa puso ng kabataan, huwag nating ikulong ang kwento sa pahina lamang. Iawit natin ang salaysay ng kabutihan sa himig ng hungkag na lata at dahon ng talisay. Isadula sa plaza gamit ang mga gawang kamay na kasuotan mula sa sako ng bigas. Iguhit sa pader ng eskinita gamit ang uling ng kalan. Kapag nakikita ng batang binubuo ang wangis ni Jesus sa hugis at kulay na gawa nila, bumibilis ang pintig ng kuryosidad at lumalalim ang ugat ng pag-unawa. Nagiging karanasan ng aral. Ang teolohiya ay nagiging damang mahipo. Sa ganitong paraan, tinuturuan natin sila na ang salita ay pwedeng maging palayok ng halo-halo tuwing tag-init, posporo sa gabi ng bagyo, at payong sa araw ng marahas na liwanag. Ikatlong hakbang, sanayin ang mga labi sa sabayang bugso ng 20 dialekto. Huwag nating hintayin na maging bihasa bago magsalita. Magsalita tayo habang natututo, sapagkat sa palitan ng lingap at paghahanap ng tamang pantig, unti-unti nating nalalasap ang pulot ng pagkakaisa. Magpaturo tayo sa lolo ng katutubong awit na nabubuo sa 5 tono lamang, at ituro naman natin sa kanya ang katas ng bagong taludtod na sumilip sa puso ng kabataan. Kapag nagsasalubong ang huni ng gangsa at himig ng gitara, nabubuo ang tulay sa pagitan ng kabundukan at karagatan. Sa gitna ng tulay, maririnig ng bawat isa ang iisang mensahe. Mahal ka ng may likha at mahalaga ang wika mo. Sa bawat taktika ng pagpapalitan ng awit, yumayabong ang kapangyarihang pumawi ng galit at bumuo ng sambayanan. Ika-4 na hakbang, pahintulutan ang katahimikan na magsalita. Sa panahon ng madaling makalimot dahil hitik sa bulahaw, kailangang ituro sa susunod na lahi na mayroong wikang higit pa sa bayo ng tambol, higit pa sa palahaw ng palakpakan. Ang wika ng hindi pagsasalita. Turuan silang dumapa sa damuhan, pumikit, at pakinggan ang huni ng salagubang na bumabangga sa dahon. Turuan silang itapat ang palad sa dibdib at sukatin ang tansa ng puso. Himig na walang tunog ngunit kasing lakas ng kulog. Kapag natutunan nila ang katahimikan, matutunan nilang makinig sa bulong ng Diyos na dumarating sa anyo ng malumanay na hangin, sa paghingi ng tawad ng kaibigang napahiya, sa halakhak na pasilay sa gitna ng takot. Sa katahimikan, makikitang ang apoy ay hindi laging nagliliyab. May apoy na nagliliyab ngunit hindi nanguusok, tulad ng senyales kay Moises. Sa katahimikan, matuturuan nila ang sarili na kumilala, kung kailan sisipol at kung kailan tatahimik, kung kailan yayakap at kung kailan lalayo upang hayaan ang sugat na huminga. Ika-5 hakbang, gawing wagas ang pagtutuwid. Kapag may nagsalin ng talata at nagkamali, huwag agad ibato ang batong akusasyon. Lapitan natin siya at tanungin, ano kaya ang nais mong ipahatid? Tumulong tayong ihanay ang mga pantig, ihambing ang mga anyo, at ipakita sa kanya na ang mahalaga ay ang puso ng mensaheng naghahanap ng tamang kasuotan. Kapag ang bata ay nasita ng may lambing, hindi siya tatalikod. Bagkus, tutuwid siya at lalapad ang dibdib sa pananabik na matuto pa. Ganito hinubog ni Jesus si Pedro. Pinagkakamalan siyang bato, ngunit natuto siya sa pagitan ng mga luha at tawa. Sa atin ding pamayanan, dapat manaig ang kultura ng pagtutuwid na may kalakip na pagyakap. Sa kalaunan, matututong maghanap ang susunod na henerasyon ng liwanag na gawa sa pakikisalamuha. Hindi liwanag na nagmumula sa pagsunog ng kapwa. Ika-6 na hakbang, hubugin ang gawin ng pagtalima sa pangangailangan ng sandali. Ang salita ay parang balon. Hindi lahat ng oras ay iisang timbah ang tugma para sumalok. Kung tagtuyot, malalim ang huhukayin. Kung tag-ulan, sapat na ang maikling lubid. Ituro natin sa mga kabataan kung paano pumili ng pantig na babagay sa sitwasyon. Kapag nakaharap mo ang isang nagdadalamhati, mauuna ang salita ng habag bago ang pagtatama. Kapag kasama mo ang nagdiriwang, mauuna ang awit ng pasalamat bago ang pangaral. Ang gawin ng pagtalima ay hindi taktika ng pakikipamayapa. Ito ay sining ng pagmamahal na marunong umayon sa pintig ng puso ng kausap.
Sa ganitong paraan, magiging tulad tayo ng kanyang halimbawa. Sa gabi bago ang krus, hindi siya nagturo ng bagong batas, naghugas siya ng paa. Sa gayoy naiwan sa alaala ng mga alagad ang wika ng palanggana at tuwalya, wikang walang kataga, ngunit sumasabog sa kahulugan. Ikapitong hakbang, palitan ang takot ng pagkamangha. Maraming batang natitigilan sa salita ng banal dahil iniisip nilang kailangang maging perpekto ang bigkas, wasto ang diin, at sakto ang kuwit. Sabihin natin sa kanila na ang unang humilya ni Pedro ay puno ng kaba, ang unang tula ni Habakuk ay singhaba ng buntong hininga, at ang unang hagulgol ni Jeremias ay naging awit sa kalaunan. Kapag nalaman nilang pinapayagan ng langit ang pagkautal, hahakbang sila ng may ngiti at sisimulang ipagsigawan ang mabuting balita sa sariling anyo. Rap, sayaw, comics, ginunting na larawan at nakadikit sa lumang kahon. Hayaan silang magkulay-lila sa halip na asul kung iyon ang tatama sa kanilang damdamin, sapagkat kahit ang bahaghari ay hindi sumusunod sa iisang nakagawian ng kulay. Sa bawat patak ng pagkamangha, humihinga ang apoy at lumalaki ang siga. Ikawalong hakbang, alagaan ang kwento ng pinanggalingan. Walang puno na tatayo ng tuwid kung wala itong ugat na nakabaon sa lupa. Sabihin sa mga bata ang alamat ng unang sinagoga, kung paano binuksan ng matandang babae ang bahay niya upang turuang bumasa ang mga ulila. Ikuwento ang gabi nang unang isalin sa Tagalog ang Panginoon kong pastol, kung paanong ginamit ng salin na iyon ang katagang kulang, imbis na magkukulang, at kung paanong nagbunga ito ng himig ng pagtitiwala sa mga magsasakang lumabas kinabukasan upang magbungkal ng lupa kahit may bagyong parating. Kapag alam nila ang pinagmulan, mapapalalim nila ang bunga. Kapag iniangat nila ang puno ng kanilang pangarap, mararamdaman nilang may mga kamay ng ninuno na tumutulak mula sa ilalim at may hila ng hinaharap na umaanyaya sa itaas. Ikasiyam na hakbang, isabuhay ang pagtutulungan ng iba't ibang biyaya. May ilan na bihasa sa himig, may ilan sa salita, may ilan sa sayaw, at may ilan sa katahimikan. Anyayahan natin silang magsalo sa iisang hantangan. Baka magulat tayong sa pagsasama nila ay mabuo ang sining na dati wala. Ang makata at mananayaw ay maaaring magsilang ng awiting may galaw. Ang tahimik na alagad at ang masiglang mga awit ay maaaring magluwal ng panalangin na may saliw ng hihip sa pagitan. Kung magkakasama ang magkakaibang biyaya, lumalawak ang hardin ng pag-ibig at natatamnan ng sariwang bulaklak ang lupaing dati tigang. Sa ganitong pamamaraan, masusumpungan natin ang sagot sa panalangin ni Jesus na tayo'y maging iisang katawan, bagaman magkakaiba ang tungkulin at tono. Ikasampung hakbang, siguruhing ang ating mga hakbang ay nakabalot sa galak. Madalas nalilimutan ng matatanda na ang puso ng bata ay umiibig sa tawa. Kapag ibinahagi natin ang kwento ng pagkabuhay na may luha, ilakip din natin ang halakhak na sumabog noong nalaman ng mga kababaihan na ang libingan ay hungkag. Ituro nating ang himala ay hindi puro bagwis ng anghel. Minsan, ito'y mabining simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng kakanin sa pista. Kapag itinanim natin ang galak sa kwento, sisibol ang pag-asa na mas matibay kaysa lungkot. Hindi mabubuhay ang apoy sa ulap ng hinagpis magpakailanman. Kailangan din nitong huminga sa halakhak ng tagumpay at kiliti ng pag-ibig. Sa pagsasama-sama ng 10 hakbang, marahil mahahagilap natin ang paraan kung paano magiging wika ang tibok ng ating puso. Kapag dumampi ang palad sa dibdib at naramdaman natin ang pintig, alalahanin nating ito ang tambol ng salita. Sa bawat pintig, may awit. Sa bawat awit, may mensaheng dapat ipasa. Kaya sa tuwing hahampas ang tibok sa iyong loob, isipin mo kung kanino mo maibabahagi ang susunod na kumpas. Baka sa kapatid na nalilito, sa magulang na naguguluhan, o sa estrangherong kumakatok. Sa paggising mo tuwing bukang liwayway, tanungin mo, Panginoon, sa aling wika mo gustong marinig kita ngayon? Sa aking katahimikan ba
sa aking tugtugan, sa aking gawain sa palengke? Kapag nahanap mo ang sagot, huwag mo nang ipagpabukas pa. Ibuka mo ang labi, ipadyak mo ang paa, o ilahad mo ang kamay. Piliin mo ang kasangkapang sumisindi ng ningas ng pag-ibig. Sa bandang huli, ang apoy ay hindi isang lihim na itinatago sa baul. Ito'y ilawan na mas matindi ang ningning kapag isinasaaboy at higit na sumisikat kapag ibinabahagi. Kung sakaling matakot kang maubos, alalahanin ang sindihan sa pista. Kapag ginamit mo ang sariling kandila upang sindihan ang kandila ng kaibigan, hindi naman lumiit ang iyong apoy. Bagkus lumaki ang liwanag at nawala ang dilim. Ganiyan din sa salita. Kung ipapasa mo ito, dadami ang bituin sa gabi ng mundo. Sa bukang liwayway ng bukas, maaaring wala na tayo. Ngunit kung naging tapat tayo sa pagbabantay sa apoy, maririnig ng susunod na salinlahi ang pamilyar na lagaslas ng alon na umaawit. Mahal ka ng may likha. Makikita nila ang guhit sa kalangitan at matutunang basahin iyon na parang liham. Sa pagbasa nila, mapapangiti sila at aakbayan ang kabataan ng kanilang panahon. Magpapatuloy sa pagsalin at susulat ng bagong kabanata ng kwento. Mas mahabang awit, mas malawak na sayaw, mas malalim na katahimikan. At kapag ang huling sanggol ng pinakalayong bukid ay nakarinig ng salitang pag-ibig sa sariling dila at napangiti, doon natin masasabing natupad ang pangako. Ang apoy ay hindi namatay. Bagkus patuloy na naglalakbay, umiilaw sa kalawakan ng mga salita at puso. Hanggang sa sumapit ang araw na ang wika ng lahat ay iisa na lamang. Ang iisang tibok ng walang hanggang pag-ibig.